VP Sara Duterte ang punot dulo daw ng flood control project. Gago! Tinuro daw siya ni Bong Revilla. Easy target. So nilaglag tapos etong gagawin. Di ba? Sa sobrang popular, hello, si Romualdez, asan na? Anong petsa na? Anong petsa na? Asan na si Romualdez? Ha? Asan na? Interior Secretary John Vic Remulla na walang special treatment para sa kaibigang si Revilla. Pero di tulad ng karaniwang naaresto, bakit walang inilabas na mugshot sa dating senador? It happened too fast na hanggang ngayon nga, di ba, parang adjusting pa rin lahat tayo sa nangyari. So, we'll release it in due time. Gaya sa ibang PDL, pwedeng bisitahin si Revilla ng mga kaanak tuwing Martes hanggang Biyernes 1 p.m. to 5 p.m. Buong araw naman kung weekend hanggang 5 p.m. Kanina o bago matapos ang visiting hours or 4:55 p.m. to be exact, ay isa-isa nang lumabas ang mga anak ng dating senador si Jolo Revilla. No comment nung sinubukan nating hinga ng pahayag, habang si Brian Revilla naman sabi niya kanina okay lang daw ang ama na nakapiit sa loob ng jail facility na ito. Gio, isang tanong lang. So inaamin ba ni Secretary Remulla na hindi talaga nakunan ng mugshot itong si dating Senador Bong Revilla? That we do not know. For now, hindi pa natin masasabi sa ngayon. We do not know yet surely kung nakunan ba talaga or hindi. Pero yung sabi lang kasi ni Remulla kanina sa paliwanag niya nung nakausap siya ng Krami Press Corps ay mabilis ang pangyayari, pero as soon as possible daw ay ilalabas naman nila ang mugshot ni Revilla kung nakunan nga ba talaga siya ng mugshot. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Grabe, no? Talagang paglabas niya mugshot na yan, pagpepiesta niyan. Sigurado ako, tingnan mo, trending eh. Trending yung mama eh. Sabi ko nga, alam mo kung bakit? Ayan eh, only proves one thing. Eh talagang sinadya itong kunin para talaga maging sensationalized. At ngayon, ang pinalalabas nila sa tao ay nakakuha na sila ng big fish. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tinuro daw siya ni Bong Revilla. Yan ho, ang fake news na lumalabas ngayon. Naku po, malupit talaga itong mga bata ni Marcos. Ano, puro fake news eh. Alam nyo, ngayong panahon na ito, talagang kaliwat kanan ng pag-exaggerate ng mga news pagdating po dito kay Senator Bong Revilla. Talaga nga namang sobra nilang sinesensationalize ang news. Nakakala mo talaga, na-solve na yung problema sa flood control project. Ang pinalalabas nila ito ang kauna-unahang big fish di umano daw. Ako, katarantaduhan nyo talaga, oo. Gago! Alam mo, slight lang yung kanilang diskarte. Alam mo yung diskarte nila na naalala nyo yung kulungan, di ba? Yung kulungan dati na ipinakita na dito ikukulong ang mga involved sa Ghost Flood Control Project, ganyan-ganyan, di ba? Tapos diyan ngayon dinala si Revilla para bagang sinasabi, may accomplishment kami. Gago! Para bagang sinasabi nila ay ito ang unang big fish daw na nahuli dito sa Ghost Flood Control. Gago! Banat bay, bakit ka hindi ba naniniwala? Ayan na nga, tinuturo na nga ni Bernardo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, itong si Bernardo,
aminadong nagnakaw. Aminadong talagang kumuha ng pera doon sa mga ghost flood control project. Siya ang tinuturo nung mga nasa baba niya. 'Di ba? Siya daw ang nag-utos na mag-casino o whatsoever. Doon daw iniintriga yung pera. Pagka may mga proyekto, iniintriga daw sa kanya. Eto, tanungin ko kayo. Simpleng tanong lang sa mga may utak na nanunood. Pero no bang may nanunood dyan na may utak, itaas nyo nga yung paa nyo kung may utak kayo. Pag itinaas nyo yung kamay nyo, ibig sabihin wala kayo utak. Kasi ang pinatatas ko yung paa eh. Oh. Yung mga may utak dyan, itaas nyo ang mga paa nyo. Ha? Eto, makinig kayo mabuti ha. Halimbawa, ikaw na yung itinuro na magnanakaw. O di kaya ikaw ang itinuro na pumatay kay Juan de la Cruz. Lahat ng mga witness, ikaw ang itinuturo. O ikaw ay tinuturo pagdating sa pagnanakaw nila. Kunwari sila ay nagnakaw sa bangko at sinabi nilang ikaw ang mastermind, ikaw ang leader namin. Di ba? Doon sa pagnanakaw sa bangko na yun. O, ikaw na tinuro, tanungin kita. Kung alam mong may batas na pwede kang maabsuelto sa crime na ginawa mo, sa krimen na ginawa mo, ay maaari ka maabsuelto kung magtuturo ka ng mas mataas sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, magtuturo ka ng iba? O aaminin mo na lang lahat na ikaw may kasalanan? O baka naman, ituturo mo yung iba kasi malalagot ka doon sa boss mo. So, para maligtas ka, malamang sa malamang, magtuturo ka ng kung sino-sino. Hindi, si ganito. Si ganito, ituturo mo. Di ba? Para maligtas ka doon sa krimen na yun. Pero, dahil nga, takot ka doon sa boss mo, takot ka doon talagang sa mastermind nung bank robbery, maghahanap ka ngayon ng easy target. Sino yun? Halimbawa lang, yung security guard. Yung security guard na nakulong na. Pero nakalaya lang dahil siya po ay hindi guilty. O di kaya siya ay naabsuelto, ika nga. Ibig sabihin po, hindi na-convict dahil hindi sapat ang mga ebidensya at napatunayang hindi talaga tunay na nagkasala. So, sino ituturo mo? Di ba? Yung kinakatakutan mong boss na pagka tinuro mo, baka itegi ka? O di kaya naman kunin sa'yo yung mga, alam mo na, pera? O di kaya naman, pag itinuro mo yon, baka pagtulungan ka ng otoridad. Bakit? Halimbawa lang ito. Bank robbery. Nahuli ka. Ang boss mo, yung pinaka-mastermind mo, ay yung pinaka-pulis, pinakamataas na pulis. Tapos, para makatakas ka doon sa pananagutan mo, kailangan magturo ka ng mas matimbang yung ginawang crime kesa sa'yo. Ibig sabihin, hindi ikaw yung most guilty. So, magtuturo ka ngayon ng most guilty. Dahil nga yung mastermind mo o yung pinaka-boss mo ay may hawak ng kapulisan o otoridad o kaya nakaupong leader. Ibig sabihin, makapangyarihan sa gobernong ito. Ituturo mo ba yun? O ituturo mo yung gwardya na isang mastermind? O wag na lang gwardya, palitan na natin. Yung manager. Ituturo mo yung manager na dating nakulong na pero napalaya dahil wala pala talagang kasalanan, ituturo mo na lang yun. At sasabihin mo, hindi, siya. Siya talaga yun.
Ibig sabihin, easy target. Di ba? Siya talaga yun. Ano ebidensya mo? Picture. Nagpicture-picture kasi kayo, ganun. Ano pa ebidensya mo? Sandali, tatanong ko muna doon sa doon sa pulis na mastermind. Hingi ako ng affidavit doon. Yeah? So yun ang iyong ebidensya. Nakukuha nyo yung picture? Bakit kinulong yung tao na yun? Because easy target. At the same time, sabi nga, di ba? Hitting two birds in one stone. Alam naman po natin na itong si Senator Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla, ay inendorso ni VP Sara Duterte. Kung maaalala ninyo, inendorso yan ni VP Sara Duterte nung tumakbo senatorial yan. Kaya nanalo yan noon. Inendorso yan ni VP Sara Duterte. At the same time, yung mga anak niya at kamag-anak niyang nasa Congress ay hindi pumirma sa impeachment complaint. So itinatag ngayon siya sa mga Duterte. Di ba? Kaya nga, kung papansin ninyo ngayon, after makulong ni Bong Revilla, kaliwat kanan ang naglalabasang fake news. Ano yung fake news na yun? Ito na, isa na yan. Ito. Isang fake news yan. Ano ho yan? Oh. Tinuro daw. Meron pang logo. Hindi kagagawan to ng GMA, kagagawan to nung gumawa ng fake news. Itinuro daw ni Senator Bong Revilla na ang mastermind ng korupsyon sa flood control project ay walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tingnan mo naman ang tarantaduhan, ano? Ganyan po sila kumukonek, di ba? Ganyan po sila kumunek sa kay VP Sara Duterte. Mantakin mo. Naintindihan natin? Kinukunik na kagad nila kay VP Sara Duterte itong si Senator Bong Revilla. Baka sabihin nung iba, sandali. Sinabi nyo lang yan eh. Baka naman sa inyo galing yung fake news na yan. Sandali. Eto mismo, si Palsis, sabi niya, we should not let history repeat itself. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla noon sa PDAP scam, pero pinalaya ng Sandigan Bayan under Duterte. Anak ng weteng. Hindi dapat manalo si Sara Duterte dahil makakalaya yan for sure pag si Sara ang presidente. Kita nyo na? Yung pagmumukha na yan, oh. Kinunek na naman kagad. Alam natin, may chismis nga na bata to ni Romualdez eh. Oh, may chismis na bata to ni Romualdez kasi hindi niya tinitira si Romualdez ever. Gago! Eto hihimayin natin sinabi niya. Una, abogado to. As a lawyer, you should respect the court. In this particular case, Sandigan Bayan is the court. Lawyer ka. You are an officer of the court. Tandaan mo yan, As a lawyer, hindi mo dapat dudumihan ng pag-iisip ng mga tao pagdating sa korte. Kasi nga, officer of the court ka, lawyer ka. Pero ano ginagawa mo dyan? Para bagang sinasabi mo, inutusan ni Duterte ang Sandigan Bayan. Remember, Sandigan Bayan is very independent. Why? Even if sabihin na natin even if ang nag-a-appoint yung presidente, ganyan-ganyan, pero dumadaan yan sa matinding pagsusuri. At the same time, matatapos ang termino ng presidente, nakaupo pa rin yung Sandigan Bayan. Kasi term sila eh. Tandaan niyan, once yan ay naupo, may term na yan. Unless katulad ka ni Remulla na magaling sa bendalo. Na kahit dapat sana ay bawal
siyang maging ombudsman ay naging ombudsman siya dahil sa magic ni Marcos. Pero dito, kitang-kita ninyo, kinokonek ni Palsis etong si Senator Bong Revilla under Duterte at kay Sara Duterte. Pero nakalimutan ata nitong gunggong na to. Nakalimutan ata ng gunggong na ito ang history. Bakit? Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte ay presidente pa siya, nag-endorse siya ng mga senators. Nag-endorse din si VP Sara Duterte. Alam nyo ba doon sa in-endorse ni Pangulong Duterte, wala si Bong Revilla at wala si Jinggoy? So hindi niya close yun. So ano ibig sabihin nun? Simple lang. Utusan niya Sandigan Bayan na palayain si Revilla. Hindi nga niya in-endorse. Wala din tong common Commonwealth eh. Wala rin tong common sense no? Naturingan pa ding abogado. Oh, pangalawa, ngayon naman idinidikit kay Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Masyadong advance mag-isip tong mamang to. Ay hindi pala mama, yung dalagang to. So para niya sinasabi, yung Sandigan Bayan, nakokontrol talaga. Kasi mantakin mo, pag nanalo daw si Sara Duterte, makakalaya na yan si... So, sandali. Abogado ka, di ba? So you should know evidence. Alam mo dapat yan bilang ebidensya. Alam mo dapat yan. Ay, ang ginagawa mo ngayon, para baga sinasabi mo na, sandali, guilty na siya. Hindi pa nga, wala pa nga hearing. Wala pa nga trial. Guilty na kagad si Senator Bong Revilla. Paano nangyari yun? Saan ka nag-aral ng eskwelahan? Sisiguraduhin kung hindi papasok dyan yung mga tao. Napakabobo mo naman kung ganyan ng pag-uunawa mo. Wala pa nga trial para mo nang sinasabing siya ay may kasalanan talaga at makakalaya yan, palalayain yan pagka si Sara Duterte ng presidente. Kaya ngayon sinasabi mo, ay dapat hindi maging presidente si Sara Duterte. So parang binababoy mo Sandigan Bayan yan. Ganun ba ibig mo sabihin? Palsis? Napaka-tarantado mo naman kung ganun yung iniisip mo. Ano ka pa naman? Official ka pa naman ng korte? Because you are a lawyer? Kaya nga makikita nyo dito mga kababayan, antindi ng fake news. Antindi ng fake news. Eto gusto nyong malaman kung gaano katindi ang fake news. Alam nyo ba sa News 5, sa News 5, para lang kasakalaman ninyo, ang kanilang thumbnail ay talaga namang malupit. Ang title nila ay, eto babasahin ko na lang, hindi ko nailagay. Ex-Senator Revilla, kinumpis ka ang dalang gadget at damit sa kulungan. Kinumpis ka daw. Para bagang inilusot. Remember, di ba, pagka nung kabataan natin, uso-uso yung salita, confiscate. Ibig sabihin nun, ipinupuslit mo. Ibig sabihin, halimbawa, pagka kinompiscate yung iyong Yossi, halimbawa, may Yossi kang daladala sa school. O confiscate yan. O kaya kasi naalala ko nung panahon namin, hindi Yossi. Yung mga Game Boy. Ewan ko kung inabutan nyo pa yun. Kino-confiscate yan o kaya yung Walkman. Alam niyo yung Walkman. Ngayon ay hindi na pala AirPods. Cellphone na pala ngayon. Yung Walkman nun, pag nagwo-Walkman ka ako, confiscate yan. Ibig sabihin, inilulusot mo. Bawal, inilulusot mo ngayon. Dinala mo, nilusot mo. Yun ibig sabihin ng confisca kino-confiscate. Bakit ganun? Para bagang ang dating dito, pinupuslit ni Revilla yung cellphone at yung damit. Hindi naman totoong ganyan na nangyari.
Kinumpiska ang gadgets at mga dalang damit ni dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail Facility. Pinagsuot na rin ng dilaw na t-shirt gaya ng ibang inmates si Senator Bong. Live mula sa Payatas, Quezon City, nasa front line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta naman ang unang gabi sa selda ng dating senador? Julius Cheryl, sa kabila niya naging maayos naman umano at walang reklamo ang dating senador sa kanyang unang gabi dito sa New Quezon City Jail. Nakasuot na siya ng dilaw na t-shirt na may nakasulat sa likod na mga letrang PDL. Ito ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandibulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang nasa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Grabe yung sensationalize talaga nitong ano to, no? Etong balita na to kay Senator Revilla, no? Antindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, tanga na lang ang hindi makaisip nito eh. Yung mga pinklawan, hayaan nyo na yan. Kasi yung mga pingtain na yan, ganyan na talaga yan eh. Kasi may agenda sila eh. Ang agenda ng pinklawan, agenda ng mga dilawan, agenda ng mga loyalistang tanso, yung mga bobong loyalista, ang agenda nila, durugin talaga si VP Sara Duterte. So anything na mangyayari na iskandalo, iko-connect nila kay Duterte. Kasi hindi nila mapatumba si Duterte. That's the truth. Hindi nila mapatumba si VP Sara Duterte. Kaya lahat iko-connect kay VP Sara Duterte. Tapos, yung kanilang amo na si Romualdez, gagawin nilang malinis. Kaya nga kasama ito doon sa eksena na yun. Na ginagawa nilang malinis si Romualdez, tapos kesyo ang parang ang dating nito, eto na yung mastermind. Putang ina. Hindi nga yan binanggit eh. Huli na lang binanggit yan. Pagkatapos ibigay yung papel ng DOJ nung time na yun. Huli na yan. Hindi talaga yan eh. Tapos ngayon, anak ng weteng. Kahit nga dun sa minority report eh, wala nga sa matrix yan eh. Wala sa eksena yan eh. Kalaban nila yun ha. Remember, si Senator Bong Revilla is not an opposition o in minority. Nasa ano yan? Nasa administrasyon yan. Pero hindi siya kasama doon. Ang lahat nagtuturo kay Romualdez. Tapos biglang out of nowhere, ito ikukulong. Papakita ko sa inyo mamaya yung matrix. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na Sana, ang sabi ng TV5, hindi pinayagan. Pero yung title nila noon na kinumpis ka. Ewan ko ha, tanga ba ako o tanga lang talaga TV5 o talaga nagpe-fake news sila? Pag sinabi mong kinumpis ka, tanungin nga kita, kinumpis ka ng teacher, yung laruan mong daladala sa eskwelahan, ano ibig sabihin ng kinumpis ka? Kinuha o pinauwi sa'yo? O pinaiwan sa labas? Di ba pag sinabing kinumpis ka, kinuha? Ibig sabihin, kinumpis ka, kinuha. Bakit yun ang title nyo, kinumpis ka? Ito pala sinasabi dito, hindi pinayagan pumasok sa loob. Pag sinabing hindi pinayagan, ibig sabihin, nagpaalam. So, pwede po ba ito? Kasi nagtatanong kung pwede ba ito suot ko. Hindi. Pag kinumpis ka, akin na yan, kukunin ko na, uwi ko na yan. O lalagay natin dito sa, hindi eh. Pinauwi sa kanila eh. Ayan o, ito ay pinauwi na ho. So hindi kinumpis ka. Putang inang mali. Di ba kayo marunong?
Sorry nakakainit ng ulong kabobohan yan eh. Paano na kinumpis ka ang pinauwi? Kinumpis ka nga eh. Sabihin mo, kinuha. O, confiscate yan. Akin na yan. Diba? At yung mga non-negotiable natin na mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty standard uniform at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada na hindi masyadong loud yung brand o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede. Medyo out yung tanong ni Ted Filon dito. Sa totoo lang sorry Ted Filon minsan idol kita pero medyo sablay dito. Sa totoo lang, ba't ka naman magsusuot ng ganun? Parang common sense eh. Kunwari ako may LB ako, ba't ko dadali? Kung nakulong ako, susuot ko sa loob. Para saan? Diba? I mean, sorry siguro maybe ako, I'm thinking I mean, I'm giving the benefit of the doubt kay Ted Filon na wala naman siyang masamang tinapay. Pero natawa lang ako kasi bakit mo naman natanong yun? Paano kung may suot akong lakos na dilaw? Bakit ka magsusuot ng lakos sa loob ng kulungan? Okay, Prada, magsusuot ka ng Prada sa loob ng kulungan. Sorry, medyo out. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Ano yung poporma si Senator Bong Revilla sa loob? Hoy, naka-Prada ako. Naka-Louis Vuitton ako. Ganon. Hindi kasi alam mo ewan ko kung sadya yung tanong niyang yun to sensationalize things na para bagang isang mayaman na nakulong ngayon dukha ka na ngayon, lagot ka na ngayon sa batas, isa kang mayaman, magsusuot ka ng ganyan. Parang I don't know, I really hope na there's no malicious on that kind of question. But it's just so for me it's too obvious. For me it's too obvious na sinisensationalize itong balita na ito. For what reason, I do not know. But it is really obvious. Ang hinala ng mga tao, hinala ko na rin siguro, malamang sa malamang, baka dahil pinalalaki to para matabunan yung tunay na mastermind. Di ba? At the same time, i-connect kay BP Sara doon. Kasi nga, alam na ito'y malapit. Hindi naman malapit, pero kaalyado ni BP Sara Duterte noong pa man. Di ba? Tingnan nyo. Ito ladies and gentlemen, observe ninyo. Observe ninyo na itong mga susunod na araw, ikukunik si Senator Bong Revilla dito kay BP Sara Duterte. Antay kayo. Maniwala kayo sa akin, ikukunik yan. Kapag hindi ho namin papapasukin yon. May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong din yan kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Hahatiin ho yan sa, yun na yung pagkain nila. Grabe, no? Grabe yung balita. Talagang sensational. Pati yung pagkain. Meron pa nga dyan talagang inisa-isa. Ang breakfast niya ito, ang lunch niya ito, ang merienda niya ito, ang dinner. Lahat ba nang nakukulong ganyan ng eksena ninyo? Bakit tila napaka-obvious yung galawan? Hindi ko magets For the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year.
Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Ang breakfast niya ay Ayan. taang kamote with saging na saba. Ang kanyang lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Pasado alas 2 ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jolo at Brian Revilla. Muling Grabe, no? Di ba? Tama yung sinasabi ko sa inyo noon eh. Kailangan ng artista, kailangan ng popular, very popular person na sumalo ng lahat ng sisi nitong punyetang flood control project na ito. They need a popular man. And whether you like it or not, nag-number 1 ito sa senator. Maaring sabihin natin, di naman ganyan niya ka-popular tulad doon. Wag ho tayo remember. Kasi minsan nabubulag tayo lalong-lalo na tayo mga Taga-Luzon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.